ating butihing driver ng Globe Maritime Training Center. So, mayroon tayong guest. So, bago magbabar ko ito. So, pinili niyang mag-training sa Globe Maritime. So, ma'am, pang ilang course mo na ito sa Globe? First time. First time. Okay. Ayun. Napakagandang mag-interview talagang bago pa lang magbabar ko kasi maraming ine-expect ko no? So ma'am, ang tanong ko, ano nga pala pangalan mo? Vanessa. Oy, Vanessa. Taga saan? Polo. Uy, Antipolo. Oh, medyo, pero maganda naman si Biaja, yan silang LRT dyan. Di ba ma'am, no? Ayun. Oo nga pala si Captain Hook, ha? Ako po yung assessor ng Globe, di ba? Yan. Ayun, daladala ko nga yung mga bagahe nyo. Para mamaya, kung hindi kayo makatalog sa swimming pool, nako, patay. Patay. Pagsak pa talaga pag hindi tumalon. Repeat ka lang. Ay, mag-repeat? Oh, syempre. Bakit? Syempre, kailangan mong i-repeat kasi hindi ka Pero nakatalog. pag bawal tumalon, Ay, hindi pag sa pwedeng, babae, hindi pwedeng bawal tumalon. Pinagtatalog talaga kasi isa sa mga pinaka-importante na ma-execute mo yung pinapagawa ng assessor. Kasi sa barko gano'n, ano ba, may emergency. Di ba? Kung may emergency, ano pa gagawin mo, di ba? Tama? Kaya importante na dito sa training, magawa mo na kasi pag nandun sa barko, iba na ang usapan doon, di ba? Yun. Kaya nga, importante ma-execute yung mga tinatawag nating task para pag nasa barko na kayo at kayo na lang nandun, magagawa nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin in case of emergency. Nangyayari talaga yun, ma'am, kakabahan ka, pero dahil may pangarap ka, tama? Ayun, may pangarap. No? Pag may pangarap ka, lahat pwedeng gawin. Lahat. Marunong naman mo kayo, ma'am. Ayun, sabi. Uy, doon matututo ka kasi. Wala rin matakot sa maraming ano mo sa'yo. Tsaka may life jacket naman tayo. Diba, sir, no? Ayan, no? Ayun, Hindi sir. basta maano. So, ayan. So, Tingnan mo na ka ng pangangamba sa sarili mo. Hindi ka makakatalim na maayos. tama. Oh. Siyempre, Tulad ng relax na lang. dapat i-motivate ka namin. Hindi ka namin pwedeng pabayaan doon. Kaya bago dapat patapos ang training, dapat na nagawa mo na dapat yung dapat gawin para pagkatapos, certificate na lang ang ihintayin. Okay? Yan. So, pero ma'am, dito sa lupa, ano yung trabaho mo? dati na businesswoman, pharmacist. Uy, businesswoman? Siguro kukuha ka lang siguro ng puhunan, ma'am, no? Kasi, Pwede. number one, bakit? Nagtataka ako sa'yo, businesswoman ka na. O, di ba? Ibig sabihin ng business, hindi yan basta-basta. No? Pag sinabi nating business, malaki ang pwedeng ikapital mo dyan. Number one, pera. Di ba? Kaya, nagtataka ako sa'yo, bakit ka magbabarko? Siguro, kuha ka pa ng mas maraming puhunan. Tama? Pwede. So, pharmacist. So, ibig sabihin, patungkol yun sa gamot. No? Tama. Siguro, nagbiti ka, nandyan si ma'am, siya. Oo, yung Di ba? pharmacy. Oo, sa pharmacy, tignan mo siya. Kitang-kita mo naman yung resulta. No? Ang dami niyang customer. Araw-araw yun. Iba-ibang. Ang galing, di ba? Kaya sabi ko, ang galing mo naman yung mag-talk, di ba? Yun eh. So, sa business, sabi nga natin, walang tatalo pagka alam mo yung business. Mas lalago ka, di ba? So far, so good. Maganda rin naman ang pagbabarko. Pero, ma'am, sa pagbabarko, ano yung posisyong in-applyan mo? Medical staff. Ay! Kaya pala, nurse, parang gano'n. Pharmacist. Ay, naku, malaki ang sweldo niyan, ma'am. Especially sa passenger. Kasi may mga nag-estudyante na ako. Nurse, at saka, especially doktor. Talagang malaki talaga. Yun nga lang, syempre, may iba yung ambience mo. Lalayo ka sa pamilya mo, di ba? Kaya, yun yung isa sa mga big challenges
ng mga OFW, ay ng mga seaman, tsaka yung mga land base. Pero first time mo mag-land base, Sea-based. mga sea base. Pero sa abroad, nakasubukan na rin land base. Okay. Saudi Arabia. Tamang-tama, maganda pala, no? So, sa passenger, madaming opportunity talaga yun. Tsaka, ang maganda sa passenger, pag nakasakay ka, yung continuations ng sakay mo. Especially kung maganda yung records. May schedule ka na kagad. Hindi ka na kagad mangangabang yung magiging resulta ng after ng bakasyon mo. Doon sa passenger, especially sa mga gandang kumpanya, naka-schedule na. Kaya, 2 months prior yung pag-uwi mo, meron ka ng naka-ready schedule. Kaya wala kang problemahin. Kaya lang, minsan, syempre, nabu-burn out ka rin sa barko, di ba? So, you're going to stay about 9 months. Syempre, mga nabigat mo na, di ba? 9 months, 8 months. O, ang pahinga mo lang, mga 2 months. Okay lang, no? Syempre, para sa pamilya nga, no? So, ma'am, ano yung in-expect mo ngayon sa training mo, kung sakasakali? Sana makatalon ako. Yeah, tama. Sana makatalon ka, no? So, marami namang, i-motivate ka naman ang assessor mo mamaya, no? Kayang-kaya mo yan. Di ba, sir, no? Lagnat kasi ako ngayon. Uy! Kahapon, ganun din yung isa kong estudyante, may lagnat din. Uminom siya ng gamot. Sabi niya, sir, laban na to. Nandito ka na nga di ba? Alam nga naman umatras ka pa. Sa emergency, sabi nga natin, walang exemption pag ang emergency ay pinag-usapan. Siyempre, gagawin mo ng lahat, di ba? Kaya niyan, ang nakataya dyan, yung oras, yung pagod, at saka yung pera ginastos mo. Babalik ka pa ba? Para lang ikumpleto or gagawin mo na yung pinagagawa sa'yo, kagaya ng nagawa ng mga kasama. Gagawin. Di ba? Wala na wala ka nang babalikan Kasi kung babalikan ulit sa next week, yung mga kasama mo na nauna, iba na ang pinoprepare nila na papeles, yung pag-apply or pagsampa na. Di ba? So, yan ma'am. So, hoping makatapos. At huwag kang kabahan. Saka may life jacket naman. Saka may life jacket ka naman. Pag sinabing jump, isipin mo na lang na may mga may mga humahabol sa'yo. No? Di ba? Para ang goal mo makatalon. Ayan. Okay, sige. So, mukhang mahaba na interview natin naman. Baka sabihin niya. So, shout out na lang kanino ma'am. Wala naman. Wala naman? Sa family ko. Sa family mo, syempre. Saan pa? Kanino pa? Sa anak ko at saka sa asawa ko. Yun, mahalaga doon, syempre dapat i-shout out mo yung pamilya at mga anak, no? So yan, good morning, sabihin sa kanya, mama. Yun, nandito na si ma'am. Ready nang mag-perform ng tinatawag nating practicum. Yun. So yun, sir, thank you. Yan, Yan. Gawin kayo. Yan.